Good day mga kabutingting. Ngayon naman ay mag-upgrade tayo ng SSD ng laptop na Acer yan. Shoutout kay Miss Marian Odon yan, sa kanya to. Kay Engineer Marian Odon yan. Kay 128GB. Gagawin natin siyang 1TB. Yan. Sa Acer pala, meron na siyang kasamang, nung binili niya nila to, may kasama siyang 128GB na SSD na 2.M.2 SSD. Engineer, maraming files, maraming application na ina-apply, so hindi kaya ng 128GB. So ngayon, ang gagawin natin, i-upgrade natin siya from 128 to 1TB. Yan. Alright, let's go. So, ayan mga kabutingting. Kung mapapansin nyo, ito, yung HFM 128GB. So, ito yung malamang, ito yung SSD nya. So, yung SSD na M.2. So, makikita nyo is 128. Tingnan natin kung magbabago siya kapag pinalitan natin. Siyempre, malamang. Alright. So, kung mapapansin nyo, halos wala pang laman tong laptop na to. Ang nakalagay pa lang dito is Windows 11. So, yung 128, kinain niya kaagad halos kalahati na. Yan. Ang problema, sabi ni engineer, marami siyang kailangang files, mga kailangang apps sa syempre sa mga layout ng mga project. So, yun. So, kailangan natin itaas to kasi kapag ito ay napuno, dapat kasi magtitira ka ng 80% dito sa SSD na to. So, pag ito napuno, wala na. Mabagal na to. Sayang yung pagka SSD niya. So, although mayroon kang 1TB, tsaka na natin explain kung anong pagkakaiba ng SSD sa HDD or hard disk drive. Ang SSD is solid state drive. Ang HDD is hard disk drive. Tsaka na natin explain yung pagkakaiba nila. Alright. Tingnan nyo naman. Bagong bago yan. Silyado pa ng Acer. Alright. Maraming salamat sa pagtitiwala sa akin ni Boss Ricky Odon at ni Engineer Marian Odon. Thank you very much. Alright. Yan mga kabutingting, nabaklas na natin, no? So, yan yung SSD card nya. Ito. So, makikita nyo is 128GB. Ayan, yan. Kung ano yung nakalagay dun sa BIOS nya, yan din yung nakalagay dito sa board, syempre. Ayan. Yan yun. Ito yung papalitan natin. Lalagay natin yung 1TB. Alright. Nakasealed pala. Yan, silyado siya. Kaya pala hindi ko mabuksan. May tape pa pala rito. Try ko. Yan, matanggal. So, 1 year warranty itong nabili natin sa Kyle Bytes Computer Shop. Yan, shout out sa inyo mga taga Kyle Bytes. Mababait yung tao dyan. Lagi ako dyan nabili ng mga kailangan ko sa pagdating sa computer. Dadan, crucial. Alright, let's go. Yan na mga kabutingting, na ikabit na natin yung crucial na 1TB. Yan. So, testingin muna natin kung gana siya habang hindi pa nakakalat pa yung mga tornilyo. So, itatakpan lang muna natin siya ng case niya para walang shortage na mangyayari. Alright. Napansin ko din sa lahat ng bagong laptop ngayon ay built-in na yung memory niya. So, meron silang slot dito na pwede mong dagdagan. Pero bago mo dagdagan, tingnan mo muna yung maximum capacity na pwede sa board mo at baka masira yung board mo kapag masyadong mataas na memory yung nailagay mo. Alright.
So, ayan na mga kabuting-ting. Kung mapapansin nyo yung HDD1 model, yan, CT 1000. Yan, P3 SSD 8. Yan. So, ayan na siya. 1 terabyte na. So, ngayon, hindi natin mapapakita yung loob kasi parehas walang OS or operating system yung SSD at saka hard disk drive. So, hindi natin mapapakita yung loob. Mamaya na lang. Yung total memory lang pala niya is 4 GB lang. So, kala ko 8 GB. Ayan, ito yung memory mo. Total memory, ayan, 4 GB. Ayan. Kapag built-in memory, tapos wala kang nilagay, kukuha pa yung video card mo dyan. Kung ilan yung memory na capacity ni video card, kukuha pa siya dyan. Babawas pa siya dyan sa 4 GB. Ayan, yun yung mga built-in. Alright. Since wala tayong Windows 11, installan muna natin siya ng Windows 10 para lang makita natin kung tama yung pag-install natin. Alright. Ayan na mga kabuting-ting, inabot na tayo ng gabi, may ini-edit lang. Yan. Installing Windows 11. Yan. So, hindi umubra yung Windows 10 natin. So, kailangan pala Windows 11 dito. Alright. So, ayan na mga kabuting-ting. Done na siya. Windows 11 na kasi ayaw mag-install ng Windows 10 natin kanina. So, 904 ang free ng 1 terabyte natin sa SSD. And ito yung HDD kanina. So, may nakasave yatang data rito. Hindi ko alam kung ano. So, ito yung installer ko ng Windows 11. Alright. Thank you.